Lugi pa daw ang gumawa. Yan ang sinabi ng PAGCOR executive kanina sa hearing ng kanilang budget sa Kongreso. Parang medyo nakakagulat naman yan. 3 milyon lugi pa raw yung gumawa ng logo ng PAGCOR. Okay, so pag-usapan natin yan ngayon dito sa video na ito. Pero bago natin gawin yan, as usual, tayo po muna ay mag-shoutout sa mga kaibigan natin sa Sendwave. Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po kayo magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas sa pamamagitan po ni Sendwave. Ang gawin nyo lang ay download ng Sendwave app. I-register nyo ba account details at pwede na po kayo magpadala ng inyong mga remittances, inyong mga minamahal sa buhay sa pamamagitan ng GCash, sa mga pawn shops at sa iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa nga yung promo code ng Coach Jarrett, ay makakuha pa kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya yan mga kutsero, gamitin na po ang ating Sendwave for all of your remittance needs. Okay. Ito ngayon yung pag-usapan natin. Sabi ng PAGCOR, parang nalugi pa nga raw yung kanilang kinuha na consultant na gumawa ng kanilang logo. Yun ang matindi-tindi to, no? Ito sinasabi ng PAGCOR na to. Ibang level, guys. Ibang level yung kanyang sinabi ngayon, no? 3 milyon, lugi pa. Anyway, pag-usapan natin yan ngayon, no? Panoorin natin itong balita ng UNTV tungkol dito sa sinabing ito ng PAGCOR. During today's budget deliberation led by the House Committee on Appropriations, Kabataan Party List Representative Raul Manuel brought up the issue of the new logo of the Philippine Amusement and Gaming Corporation or PAGCOR. The lawmaker opposes the amount PAGCOR spent on the new logo design, which cost 3 million pesos. However, according to PAGCOR's chairperson and chief executive officer Alejandro Tenco, it was a low-cost logo. He explained that the design is not the only deliverable for the project. Ang totoo yung designer po na yun parang nagkawang gawa din na 3 milyong piso. Kasi po, siya po iikot sa buong Pilipinas. Siya po ay pupunta sa iba't ibang brands. Susukatin at titira, ano ba yung dapat na size doon sa bawat gamit po niya. PAGCOR said they had to rebrand their logo because illegal permits were being used all over the world with their previous logo, particularly prevalent in Turkey, London, and here in the Philippines, according to their security group. Despite Chairman Tenco's explanation, Congressman Manuel remains unsatisfied. He emphasized that PAGCOR should have utilized their in-house graphic designer to save money, just as the Bangko Sentral ng Pilipinas or BSP did for their new logo. Yung 3 milyon, malaking bagay pa rin naman po siya Marami sanang pwedeng nakabenepisyo din kung nagamit ng maayos yung ganong pera. Kaya po, so far, hindi tayo kumbensido doon sa paliwanag bakit kailangan umabot sa ganon. Cagayan de Oro 2nd District Representative Rufus Rodriguez instructed PAGCOR to submit its procurement process details to the committee, outlining how they arrived at their new logo. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Hindi ko alam paano ako magre-react sa sinabi ni PAGCOR na parang lugi pa raw yung consultant nila. Doon sa 3 milyon. Grabe, ibang level. Ang rational nila, ito. Puntahan natin yung article ng Inquirer. Wag natin pag-usapan si Raul Manuel kasi alam naman natin, bobo yan Kasi sinabi niya kanina, walang kwenta Pero sana kung substantial, di ba? Yung tipong sinabi niya, bakit umabot sa ganito? Di ba? Dapat ganito yung ginawa niyo. At sinabi niya, dapat in-house graphic artist na lang doon ang gumawa. Paano kung walang in-house graphic artist? Di ba? So, kailangan talaga nilang i-bid out yan. Pero, to say, para sabihin na parang kawang gawa yung ginawa ng consultant dito ng PAGCOR. That's too much. Feeling ko sobra na yon. Hindi kawang gawa ang 3 milyon, te. Ay, kuya pala. Hindi kawang gawa ang 3 milyon, kuya. Grabe. Basahin natin yung rationale nila. Ito yung sinabi ni Tenco, CEO Tenco ng PAGCOR.
Sabi, Tenko asserted Pagcor was able to grab a bargain with the 3 million price tag, sabi niya. Kasi papalitan po yung logo sa ating mga calling cards, stationaries, and envelopes. Okay, magkano lang naman yan. Tapos, he further mentioned the assets of Pagcor where the logo will be displayed. Okay, 45 properties in all over the Philippines, and iba yung building, yun, may ground floor, may 3-story building, may 2-story building, etc. etc. Okay, di ko nagigets yung ibig sabihin dito. Ano ba ibig niya sabihin dyan? Lalagyan yung mga buildings na yon ng Pagcor logo. Well, ang presyo niyan magdedepende. Depende yan sa laki. Kung itatarpaulin mo yung isang buong building, so baka most probably 45 properties, mukhang lugi nga yung 3 million. Pero kung maliit lang naman yun, di ba? Kung poster size lang naman, di naman naaabot ng 3 million yun. Sabi to si Tenko. So, yung size po na yun, pag-aaralan din nung gagawa. Meron pang, di pa pala alam. Napakamura na po nung 3 million na yun. Ang totoo po, yung designer na yun, parang nagkawang gawa sa 3 million. Kasi po, siya iikot sa Pilipinas, siya po ay pupunta sa iba't ibang lugar, susukatin at titignan ano yung size nun. Okay? Hindi ko magets. Hindi ko magets yung rational dito ni CEO. Di talaga, guys. Ang naiintindihan ko yung potential na gastos. Naiintindihan ko yan. Kasi mga kutsero, halimbawa, kung ikaw nga, yung consultant, ang gagawin mo dyan, pupunta ka dun sa 45 properties, so mayroong may transpo expense. Tapos, yung transpo expense na yun, mumultiply mo sa ilang beses ka pupunta. So, let's say, 4 na beses kang pupunta, magsusukat ka, tapos, magsusukat ka muna, tapos, merong installation date, tapos meron kang, let's say, maglalagay ka ng konting buffer para sa mga aksidente, di ba? So, let's say, mga 4, i-multiply mo times 3 or times 4 yung transpo expense mo. Tapos kung medyo malayo-layo pa yan, syempre mag-i-airline ka. So, kasama na yun dun sa costing niya. Tapos yung cost mo ng materyales para magawa mo yung mga iba't ibang requirements from stationaries, calling cards, hanggang sa level ng mga display. Di ko alam kung paano niya na-justify yung 3 million na presyo. Di ko alam kung paano niya na-justify na kawang gawa. Ito yun eh. Dito ko na-trigger actually dito sa sinabi niya to. Parang kawang gawa yung 3 million. Kasi wala namang matinong negosyante na magne-negosyo ng patalo. Saan nakakita ng negosyante na patalo? Sige nga. So, ibig sabihin, mga kutsero, nung ginawa po niya yung bid document dyan, hindi ko natin alam kung nag-bidding pa dito, ha? Kasi walang bid document sa Pagcor, hinanap natin yung bid. Yung notice to bid, wala yung notice to bid. Hindi ko alam. Basta ang nandun ay notice of award. So, kaya nga nalaman kung sino yung gumawa. Kasi nga, merong notice of award. Pero hindi natin alam kung binid out. Siguro dahil kung anong policy nila sa pagbibid, pero siguro dahil 3 million lang, hindi na binid out. Hindi natin alam. Malalaman ba natin yan sa hearing. Pero, let's say, assuming na hindi binid out, dapat, meron silang 3 proposal from 3 different suppliers para malaman talaga natin kung ano yung pinakamura. Sort of, parang bidding out na rin siya, pero targeted na bid. Parang targeted naman yun, hihingi ka ng mga proposals. Doon natin malalaman kung ito nga talaga yung pinakamura, itong kinuha nila. Hindi naman siguro magpapadala ng proposal yung kanilang consultant nang hindi niya naiisip yung mga gastos na kanyang mai-incur. Wala naman siguro ng negosyo ng patalo sa Pilipinas. Kung sino man yun, baliw yun. Wala rin siguro magne-negosyo para sa kawang gawa kasi wala naman sigurong hindi naman siguro charity
yung negosyante na kinuha nila. So hindi ko alam kung saan nakakuha ni CEO ng PAGCOR yung sinabi niya na parang nagkawang gawa ng 3 milyon. Wala akong pakialam sa sinabi ni Raul Manuel kasi si Raul Manuel, alam niyo naman yan, kasi parang si Senator, parang si SGS yan eh. Parang si Senator Grandstanding yan. Alam niyo na, bida-bida. Diba? Alam niyo na, bida-bida, parang si Senator Grandstanding. So, yung sinabi niya kanina, kabobohan yun. Yung sinabi niya na, tawag dito, sana yung parang sa BSP na in-house graphic designer na lang ang gumawa. Paano kung wala nga silang in-house graphic designer? Diba? Sa dinami-dami ng ginagawa ng PAGCOR, problemahin pa nila yung kanilang graphic design. Kaya nga kumuha ng iba eh. Kaya sila kumuha ng mga consultant para gawin yan. Para hindi na nila isipin. Ang problema, yung kinuha nilang consultant, parang parang merong parang there's something. Hindi natin alam kung paano siya nag-arrive sa 3 milyon. Ang pangit na nga ng output. Talaga yun, guys eh. Ang pangit eh. 3 milyon na to. Ang pangit na nga ng output mo. Ang pangit mo pa mag-costing kung 3 milyon yan tapos all over the Philippines. Palugi ka pa? Ang pangit mo na nga. Ang pangit na logo mo, ang pangit pa ng mo, costing mo. Tsaka may sinabi dito si Raul Manuel na kabobohan talaga ni Raul Manuel. Sabi niya, if we consider na lagi natin kine-claim yung mga private companies, hindi umaabot ng $100 para gumawa sila ng bagong logo all over the world. Coca-Cola, Twitter, Nike. Alam niyo, ito, kabobohan to ni Raul Manuel eh. Saan ka nakakita ng global brand ka? Global brand. Tulad ng Coke, tulad ng Nike, tulad ng Adidas. Ay mga, alam na natin, McDonald's, Jollibee. Global brand ka. Tapos sasabihin mo, hindi umaabot ng $100 yung paggawa na ng logo. Dito mo talaga makikita ang kabobohan ni Raul Manuel eh. Mga kotsero, ang mga global brands ay merong PR department. Meron silang sariling departamento na binabayaran nila ng pasahod para gumawa ng mga pagbabago sa kanilang PR materials. At hindi yun magkocost lamang ng $100. Saan ka na? Ba't pa naging congressman? Ba't pa naging congressman to? Raul Manuel, sinasagad mo yung katangahan mo. Wag ganyan. Sagad-sagad eh. Ay, nako. Mas okay pa yung sinabi ni Rufus Rodriguez ni Congressman Rufus Rodriguez. Alam natin, opposition siya. Pero mas okay pa yung sinabi niya nung humingi siya ng dokumento kay PAGCOR para malaman kung paano sila umabot sa 3 million na costing at saan pupunta yung 3 million na yan. Yun, mas tama pa yun. Kaysa sa sinabi ni Raul Manuel. Pupo talaga. But anyway, kailangan talaga magpaliwanag dito ng PAGCOR. Kasi ang weird sobrang weird. Mga kotsero, tapos sasabihin pa kawang gawa. Wag naman ganun. Hindi kawang gawa ang 3 milyon. Marami ho tayo mga kapwa Pilipino na hindi kumikita ng 3 milyon sa isang taon. Kaya ka nagluluto Yung iba, nagsusugal sa PAGCOR. Sa mga PAGCOR na kasino. Yon. Kaya may ganon. Kasi hindi nakakahawak ng 3 milyon. Diyos ko naman. Wag naman tayo masyadong PAGCOR. Kawang gawa, 3 milyon. Huwag na tayo maglokohan dito. Palyado yung desisyon nyo. Pinapanindigan nyo na lang. Pero palyado yan. So, sana pag nagsumite sila ng papeles sa Kongreso,
magkaroon ng kalinawan kung paano umabot sa ganitong level ang, Diyos ko, napakapangit talaga. Ayoko nang makita yung logo na yan. Napakapangit. Napakapangit talaga. Sana maipaliwanag nyo na maayos. Hindi lang sa Kongreso, kundi sa buong Pilipinas. Sa sambayan ng Pilipino. Kung paano kayo nag-arrive sa 3 milyon na costing para sa ganitong kapangit na logo. O sige, granted, na hindi lang logo ang ginawa, na meron ding mga ibang deliverables. Tulad ng pagpiprint ng calling card, pagpiprint ng stationery, paggawa ng mga tarpaulin siguro at iba't ibang signages. Granted. O, kasama yun. Pero talaga, 3 milyon? Kano lang ang tarpaulin? Magkano lang ang signage na may ilaw sa loob? Hindi naman naabot ng... O, multiply mo yun. Sabihin natin 10,000 isa times 45. O di 450,000 lang. Di ba sabihin 10,000 ang isa? Mahal pa nga yung 10,000 eh. Times 45. O, yung mga signage na yan. Wala pang kalahating milyon. Tapos umabot ng 3 milyon. Diyos ko naman. Huwag yung sabihin sa amin na parang kawang gawa. Kasi bolahan yun. Alam natin, inuuto nyo kami. Pag sinabi nyo yun. Huwag ganun. Ayusin nyo yan. Ayusin nyo yung, ayusin nyo yung buhay nyo. So mga kutsero, ito na muna. Dito na muna magtatapos ang video na ito. Maraming pong at salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Don't forget to like po itong video na to. Pa-share po ito sa inyong mga social media accounts para malaman na yung inyong mga kaibigan ng mga pinag-uusapan natin dito. At paki-subscribe na rin po yung ating Coach Jared YouTube channel. And also our Facebook page, no? Coach Jared, pa-follow na rin po yun. And I'll see you po on our next Coach Jared video. God bless you and see you next time. Bye!